Okay, so what's up? So, ano ba tayo ngayon? Confidence level, margin of error, tsaka, ano ba yung isa? Margin of error, tsaka confidence interval. Okay, so dito muna ako sa website na to. Math is fun. So, dito sa confidence interval. So, mas magandang approach pag ano siya, by example. No? So, sabi dito sa example ay, so pumili tayo ng 14 na lalaki. Tapos nakita natin na nalaman natin na ang average na height nila ay 175 centimeter. Tapos yung standard deviation niya ay 20 centimeters. Okay? So the 95% confidence interval ay 175 cm plus and minus 6.2 cm. So yung confidence interval kasi ay parang range lang ng values na doon papatak yung ah, mismong yung true height ng mga lalaki. Okay, true average height ng mga lalaki. Kasi dito, mineasure lang natin yung 40 na lalaki. And, ang nakuha nating average ay 175 lang. So, yun yung confidence interval. 95% na sure tayo. Ay, hindi pala. Yan, this says, sa confidence interval, 95% confidence interval. So, between dito sa values na to, so, ito yung mean niya, plus and minus 6.2 cm. So, siya ay between 168.8 tsaka 181.2. Ibig sabihin, itong sa interval na to, nandito yung true mean of all men. Yung population is likely to be between yan. So, sasabi dito na 95% says that in 95% of experiment like we just did will include the true mean, but 5% won't. Ibig sabihin, yun nga, dahil nga sample lang yung measure natin, yung totoong measure or your totoong average ng lahat ng lalaki ay 95% tayo sure na between yun dito. Yun yung 95%, yun yung confidence level yung 95%. So, kung 90% confidence, kung ang confidence level natin ay 90%, so, yung confidence interval natin ay yun. 90% confidence interval. So, feeling ko lalaki-laki yun. Ay, hindi. Siguro liliit yun. Hindi pwedeng 100% confidence kasi any value magiging any number. So, 5% ay wala dito yung true mean. Okay. So, tingnan natin, calculating the confidence interval. Meron siyang formula. So, kailangan niya ng number of observation. 40 yung in-examine natin, average, tsaka yung standard deviation. Okay, so ano bang one? Okay, yun lang. Step 2 ay kukuha ka ng kung anong confidence level mo. So, then find the z-value for the confidence interval here. So, ang ginamit niya ay 95%. So, 1.960 yung z-value niya. 95% kasi kung mapapansin nyo dito. So, 1.96, di ba? Sabi, 1.96 yan, di ba? Yan ay sa magkabila yan. So, 47.5 dito. Tapos, 47.5 dito. Ibig sabihin, 95% pag pinag-add mo. So, yan. 95% ang sakop nito. Tapos ito yung mga natitirang data. Next, yun. Use the z-value in this formula for the confidence interval. Ito yung formula niya. Mean plus and minus z times standard deviation over itong square root of number of observations. And yun, makikita mo yung 6.20 cm. So, itong 6.20 ay yun yung margin of error. So, parang nandun yung range natin ng true mean. Tsaka kasi hindi natin masasabi na kuwari ito. Di nagsample tayo ng 40, 100 cm, 175 cm yung nakuha natin. Hindi natin masasabi na yun agad yung average ng lahat ng lalaki. Parang ine-estimate natin na malapit dito yung totoong average na height ng lalaki. Kaya nga dito, confidence interval between
188.8 tsaka 181.2. Hindi natin pwede magsabi doon. In-estimate lang natin na malapit siya doon. 95% na dito sa range na to, nandun yung totoong average. And 5%, pwede din tayo magkamali. Pero at least 95% mataas yun. So, meron pa dito example eh. So, meron kang 100 apples. 100 of apples on the trees. Tapos, susukatin mo lang kung gaano kabigat or gaano kalaki yata siya. So, are the apples big enough? So, there are hundreds of apples on tree. So, you randomly choose just 46 apples and get. Okay. So, yung average niya 86 tsaka standard deviation niya 6.2. Okay. Hindi niya sinample agad yung lahat ng apple. Lahat ng apple. Kumuha lang siya ng sample. Siyempre, pag pinitas niya yung lahat. So, wala din. Kukuha ka lang ng sample. Tapos, yun. Kumuha siya ng mean, z-value, yung z-score, 95%. Pwede din 99%, 99% na nandun yun. Pero lalawak yun. Lalawak yung z-score mo. Yan. 99%. Tapos pwede ka lang magkamali dito sa white na to. Yan. Sa mga white na yun. Nasa na? Tapos, so the true mean of all hundreds of apples is likely to be between 84.81 tsaka 87.79. Yan. Kasi na-compute niya eh. Ito yung margin of error. Pag pinalas mo at minus yan, between. Nandyan daw yung pag tinimbang mo lahat ng apple, yan. 95% nandito yan. Between yan. Tapos, true mean. Okay. Bineasure yung lahat ng apple and yung true mean ay 84.9%. So, in range, nasa between ito. Okay. So, ito yun eh. Lahat daw ng green ay yung lahat ng apple. Tapos, yung blue ay yung pinitas natin. So, our result was not exact. It is random after all, but the true mean is inside our confidence interval. Ayan. So, now the true mean might not be inside the confidence interval, but in 95% of cases, it will be. So, pwede siyang mali. Pwede siyang mali. Pero, 95% sure tayo. 5% hindi. Tapos, meron din ditong, scenario din na maybe we had this mean of 83.5%. Okay. Ang nakuha nating mean ay 83.5%. Eh, ang true mean niya ay 84.9%. So, wala siya dun sa confidence interval. So, yun yung sinasabi, na merong 5% pa rin na error tayo. Okay? Kasi hindi naman tayo 95% sure dun sa ating nakuha. So, yun.